Magandang araw po. Ako po si Tito Rawi muli. Gustong mag-share sa inyo ng isang video para sa isang napakaseryosong usapin. Pero habang tayo nag-uusap, isasama ko kayo at ipapasyal ko kayo sa gitna ng Milan, dito po sa Piazza del Duomo, sa harap ng Galleria Vittorio Emanuele II at sa paligid ng Piazza Diaz. Nais ko pong anyayahan ko kayo sa isang tahimik na pagninilay. Oo, maganda dito. Nakikita nyo maraming tao, makulay, kumakaway ang arkitekto ng kasaysayan at ang bawat lakad dito ay parang paglalakad sa loob ng isang kwento. Pero minsan, kahit sa gitna ng magandang tanawin, may mga bagay tayong hindi basta nakikita sa labas kundi nararamdaman sa loob. Hindi po ito simpleng video tour. Sinasabi ko na sa inyo, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang malalim na kwento tungkol sa isang karanasan, isang pagsubok, isang katotohanan tumama sa maraming pamilyang Pilipino. Ang sugal. Maraming anyo ang sugal, kasino, online sabong, e-bingo, slot machines, poker, at ang kinahumalingan ngayon ng marami, ang online gambling apps. Mabilis, masaya, pero mapanlinlang. Ako po mismo nagsagawa ng isang personal na eksperimento. Hindi ako totoong tumaya, pero para bang nilagay ko ang sarili ko sa sapatos ng isang sugarol. Araw-araw, 85 beses akong tumaya sa isip at sa papel sa loob ng 15 araw. Wala akong pinanalunan kahit isang beses. Akala ko baka sa dami ng taya may isang malaking panalo, pero hindi pala. Totoo nga, walang nananalo sa sugal kundi ang nagpapasugal. Pero bakit nga ba maraming naaakit sa sugal? Dahil sa pag-asa, dahil sa baka manalo, dahil sa isang click lang baka magbago ang buhay. Pero ang pag-asang ito, pag inilagay mo sa maling larangan, tulad ng sugal, nagiging pain. Kala mo'y ilaw ng pag-asa, pero isa palang apoy na susunog sa buhay mo paunti-unti. Kaya nga ang sugal ay hindi lang basta pera ang tinataya, kundi oras, dangal, relasyon at pangarap. Ilang ama na ang nawala sa tahanan dahil naubos sa kasino o sugal. Ilang nanay ang nahulog sa utang dahil sa online bingo. Ilang anak ang nangarap ng masaya at buo na pamilya pero nauwi sa luhang hindi nila maintindihan. Sugal ang dahilan kung bakit may mga tahanang nauupos, tahimik, palihim, unti-unting nabubura. At alam kong hindi lang ito sa Pilipinas nangyayari. Kahit dito sa Europa, maraming Pilipino rin ang nabaon sa utang na walang parang bulak at ayaw nang umuwi sa probinsya dahil sa hiya. Pero hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Ang bawat sugat ay pwedeng pagalingin at ang bawat sugapa pwedeng lumaya. Una, aminin mo sa sarili mo at hindi sa mundo, kundi sa puso mo na may problema ka sa sugal. Pangalawa, iwasan ang mga triggers, cellphone apps, casino places, barkada. At pangatlo, hanapin mo ang support system tulad ng pamilya, ng isang matalik na kaibigan, pare, o counselor. At higit sa lahat, palitan mo ng layunin ang dating adiksyon. Mula sa excitement ng sugal, hanapin mo ang saya ng simpleng buhay, ang saya ng pagtulong at saya ng pagbabago. Habang naglalakad tayo dito sa sentro ng Milano, kaibigan, dito sa Galleria, sa harap ng mga mamahaling tindahan, tanungin natin ang ating sarili, para saan ba talaga ang pera? Pera ba na pwedeng mawala sa isang click? O pera na pinaghirapan na kahit kailan hindi natin papayagan na mawawala ng basta-basta na lang, ng kahit sa isang click lang.
pumunta tayo ngayon sa dako ng gobyerno kung ano ang dapat nilang gawin o ano ang pwede nating hingin sa gobyerno. Ang total ban ng online gambling. Huwag po tayong pumayag na ito ay regulated lang dahil kahit paano gagalaw nila ang sistema, nadadaya nila ang sistema at pwedeng gumamit ang kahit sino, kahit bata pa, basta tumiram ng cellphone ng isang nakakatanda. Kaya ang panawagan po natin ay total ban ng online gambling. Kasi sinasabi po ng gobyerno, bagamat mayroon po itong revenues na nakokolekta mula sa online gambling ng from 30 to 40 billion. Pero paano naman po yung mga pamilya, yung mga taong nalulugmok dahil sa sugal? Kung ipagbabawal ito ng lubos, paano tayo babawi sa kita? Ito ang mga posibleng kapalit sa revenue mula sa sugal. Agrikultura at lokal na produksyon. Palakasin ang local farming, food processing at organic exports. Number 2, digital innovation, freelancing support. I-train ang masa sa virtual work skills, online jobs, VA and e-commerce, AI tools. Number 3, tourism development, buhayin ng cultural tourism, ecotourism at historical attractions. Number 4, games with social purpose, gamitin ang galing ng Pinoy sa entertainment sa mga raffle or e-contest na may charity cost. And number 5, yung blockchain of government technology platforms, transparent na sistema sa paggamit ng pondo para lumaki ang tiwala ng investors at citizens. At habang naglalakad tayo sa puso ng Milan, sa gitna ng tanawin, sining at kasaysayan, naisip ko na ang buhay ay parang syudad din pala na ganito. Maaliwalas sa panlabas, pero may lalim ang bawat kanto. At sa gitna ng aliw at alindog ng mundo, may mga paalala ring dumarating. Tahimik pero totoo, na hindi lahat ng magaan ay tama at hindi lahat ng mabilis ay ligtas. Sabi nga nila, what is easy to get is easy to lose. Kaya piliin natin ang landas na may halaga at hindi lang aliw. Mga kaibigan, mga kababayan ko, ako po'y muling nagpapaalam sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang content ng video na to, please comment, like, share, and subscribe po. Ito po si Tito Rawi, at sa bawat hakbang ng Tito Rawi 360 degrees, may kwento, may aral, at may pag-asa. Salamat pong marami at magandang buhay.